Magandang buhay sa lahat ng mga viewers sa munting channel na ito. Ang content na ito ay mga kasalukuyang kaganapang konektado sa unang video natin. Kung paano nabuo ang ICC. Ito ay ang mga membrong bansa sa ICC at kilalanin natin ang mga naiditina sa ICC sa The Hague, Netherlands. Pero bago tayo magsimula, ako ay humihingi sa inyong suporta. Please like, share, comment, follow, and subscribe. Ito ay ang Yung dagat stories left untold in the room of this YouTube channel. listahan ng mga nakadetena. Thomas Lubanga Gilo, ipinanganak December 29, 1960. Edad 64, Jiba, Demokratikong Republika ng Congo. Nakulong noong March 17, 2006 hanggang Disyembre 19, 2015. Sentensya ng 14 years na pagkakakulong. Noong Disyembre 19, 2015, inilipat siya sa isang pasilidad ng bilangguan sa Democratic Republic of the Congo, DRC, para pagsilbihan ang kanyang sentensya ng pagkakulong. Si Thomas Lubanga Gilo ay nahatulan sa War of Crimes mula sa Democratic Republic of the Congo. At ang unang taong hinatulan ng International Criminal Court. Itinatag at pinamunuan niya ang Union of Congolese Patriots, Charles Taylor. Ipinanganak noong January 28, 1948. Edad 77, Arthington, Liberia. Nakulong noong June 20, 2006 hanggang October 15, 2013. Nilitis ng espesyal na hukuman para sa Sierra Leone at inilipat sa United Kingdom para pagsilbihan ang kanyang sentensya na 50 years na pagkakakulong. Germain Katanga, ipinanganak noong April 28, 1978, ay isang Congolese na dating pinuno ng rebelde at dating pinuno ng Patriotic Resistance Force sa Ituri, FRPI. Isang armadong grupo sa Ituri Province ng Democratic Republic of the Congo, DRC. Noong October 17, 2007, isinuko siya ng mga autoridad ng Congo sa International Criminal Court para litisin ang 6 na bilang ng mga krimen sa digmaan at 3 bilang ng MGA krimen laban sa sangkatauhan, kabilang sa mga kaso ang pagpatay, sexual na pang-aalipin, panggagahasa, pagsira ng ari-arian, pandarambong. Jean-Pierre Bemba. Si Jean-Pierre Bemba Gombo, ipinanganak noong November 4, 1962, ay isang Congolese na politiko at dating pinuno ng rebelde. Siya ay kasalukuyang naglilingkod bilang Deputy Prime Minister of Transportation and Channels of Communication at nagsilbi bilang Deputy Minister of Defense. Isa rin siya sa 4 na vice-presidente sa Transitional Government. Nakakulong noong July 3, 2008 hanggang June 14, 2018. Nasentensyahan ng 18 years pagkakakulong noong June 21, 2016. Ang kanyang paghatol sa mga krimen sa digmaan ay binawi noong June 8, 2018. May natitira siyang apela tungkol sa pakikialam sa saksi. Radovan Karadzic. Ipinanganak June 19, 1945. Edad 79, Petnica, Montenegro. Ay isang Bosnian Serb na politiko na nahatulan ng genocide, mga krimen laban sa sangkatauhan, at mga krimen sa digmaan ng International Criminal Tribunal para sa dating Yugoslavia. Siya ang Pangulo ng Republika Srpska noong digmaang Bosnian. Editina July 30, 2008 hanggang May 26, 2021. Nilitis ng International Criminal Tribunal para sa dating Yugoslavia na sinintensyahan ng habambuhay na pagkakakulong noong March 20, 2019. Inilipat sa isang bilangguan sa Isle of Wight noong May 26, 2021. Calixte Mbarushimana. Ipinanganak July 24, 1963. Edad 61. Ruhengeri, Rwanda, ay isang Hutu Rwandan at dating empleyado ng United Nations. Noong 1992 to 2001, lumahok sa Rwandan Genocide noong 1994. Noong September 28, 2010, si Mbarushimana ay kinasuhan ng International Criminal Court para sa mga krimen laban sa sangkatauhan at mga krimen sa digmaan di umano'y ginawa sa Republika ng Congo noong October 2010 at ipinalabas sa ICC noong January 25, 2011. Gayunpaman, pinalaya siya noong December 23, 2011. Dahil natuklasan ng ICC na walang sapat na ebidensya para sa pag-uusig sa kanya. Detained January 25, 2011 to December 23, 2011. Inilabas kasunod ng pagbasura ng kaso. Ratko Mladic, ipinanganak March 12, 1942. Edad 83, Bosanovici, Bosnia at Herzegovina, ay isang Bosnian Serb na dating opisyal ng military at nahatulang war criminal na namuno sa Army of Republika Srpska noong Yugoslavian Wars. Noong 2017, napatunayang nagkasala siya sa paggawa ng mga krimen sa digmaan, krimen laban sa sangkatauhan, at genocide ng International Criminal Tribunal para sa dating Yugoslavia. Siya ay nagsisilbi ng habambuhay na sentensya para sa mga krimeng ito sa The Hague noong May 31, 2011.
Nilitis ng International Criminal Tribunal para sa dating Yugoslavia na sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong noong November 22, 2017. Nakumpirma ang hatol at sentensya noong June 2021. Nananatili siyang nakakulong sa The Hague. Laurent Gbagbo, ipinanganak May 31, 1945, edad 79, Guinea, Côte d'Ivoire. Nakakulong noong November 30, 2011, hanggang February 1, 2019. Si Kodo Laurent Gbagbo ay isang Ivorian na politiko na naging pangulo ng Côte d'Ivoire mula 2000 hanggang sa kanyang pag-aresto noong April 2011. Si Gbagbo ay nabilanggo noong unang bahagi ng 1970s at muli noong unang bahagi ng 1990s. Siya ay nanirahan sa pagkatapon sa France sa halos bahagi ng 1980s bilang resulta ng kanyang aktivismo sa Union. Itinatag ni Gbagbo ang Ivorian Popular Front (FPI) noong 1982 at hindi matagumpay na tumakbo bilang pangulo laban kay Félix Houphouët-Boigny. Nanalo siya ng pwesto sa National Assembly ng Côte d'Ivoire noong 1990 na pawalang sala sa mga kaso. May kondisyon siyang pinalaya noong February 1, 2019 para manirahan sa Belgium. Nakumpirma ang hatol noong 2021 at bumalik si Gbagbo sa Côte d'Ivoire noong July 17, 2021. Bosco Ntaganda, ipinanganak November 5, 1973, edad 51, Rwanda. Hanggang March 2013, siya ay pinaghahanap ng International Criminal Court para sa mga krimen sa digmaan ng pagpapalista at pag-conscript ng mga batang wala pang 15 taong gulang at paggamit sa kanila para aktibong lumahok sa mga labanan. Bago ang kanyang pagsuko, si Ntaganda ay sinasabing sangkot sa rebelding grupo, March 23rd Movement, isang grupo ng military na nakabase sa silangang bahagi ng DRC. Noong March 18, 2013, voluntaryong isinuko ni Ntaganda ang kanyang sarili sa embahada ng US sa Rwanda na humihiling na ilipat siya sa ICC. Noong March 22, dinala siya sa kustodya ng ICC. Noong July 8, 2019, hinatulan siya ng ICC ng mga krimen sa digmaan, kabilang ang panggagahasa, pagpatay, pangangalap ng mga batang sundalo at sexual na pang-aalipin. Siya ay hinatulan ng 30 years para sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Nakakulong noong March 22, 2013 hanggang December 14, 2022. Napatunayang nagkasala ng 18 counts ng mga krimen sa digmaan at mga krimen laban sa sangkatauhan at sinintensyahan ng 30 years sa bilangguan. Inilipat siya sa kulungan ng Belgium noong December 14, 2022. Aimé Kilolo Musamba, Editina, November 25, 2013 to October 21, 2014. Case in appeal stage. Fidel Babala Wandu, miyembro ng Parliament sa Democratic Republic of the Congo, Deputy Secretary General ng Mouvement de Libération du Congo, Movement for the Liberation of Congo MLC. Ang ICC Office of the Prosecutor OTP ay nagpaparatang na ang dating pangunahing pampulitikang tagapayo ni Jean-Pierre Bemba Gombo na si Fidel Babala Wandu ay lumahok sa isang pakana na ginawa ni Bemba para ilipat ang pinansyal na kabayaran sa mga saksi ng depensa kapalit ng maling ebidensya, maling testimonya at mali o peking mga dokumento na pabor sa depensa ni Jean-Pierre Bemba sa kaso ni Mr. Bemba Gombo. Mula 2012 hanggang November 14, 2013, si Babala, gaya ng inakusahan ng OTP kasunod ng mga pakikipag-usap kay Bemba, ay gumawa ng mga paglilipat ng pera sa mga saksi ng depensa. Si Babala mismo at sa pamamagitan ng kanyang chuper, ay gumawa din ng mga paglilipat ng pera para mamuno sa tagapagtanggol na si Aimé Kilolo Musamba at tagapamahala ng kaso ng depensa na si Jean-Jacques Mangenda Kabongo. Nakakulong noong November 25, 2013 hanggang October 21, 2014. Sarado na ang kaso. Siya ay sinentensyahan ng kabuuang 6 months na pagkakulong. Jean-Jacques Mangenda Kabongo, noong December 5, 2013. Si Jean-Jacques Mangenda Kabongo ay humarap sa nag-iisang judge ng Pre-Trial Chamber 2 ng International Criminal Court, Judge Kuno Tarfusser. Siya ay pinaghihinalaan ng mga pagkakasala laban sa administrasyon ng hustisya na sinasabing ginawa kaugnay sa kaso ni The Prosecutor versus Jean-Pierre Bemba Gombo. Ang nag-iisang hukom ay nag-verify ng pagkakakilanlan ng suspect at tiniyak na malinaw na ipinaalam sa kanya ang mga paratang laban sa kanya at ng kanyang mga karapatan sa ilalim ng Rome Statute ng ICC. Pinaalalahanan ng nag-iisang hukom ang mga partido para sa mabilis na paglilitis na humahantong sa pagkumpirma ng desisyon ng mga singil kabilang ang para sa pagsisiwalat ng ebidensya. Detained December 4, 2013 to October 21.
2014. Case and appeal stage. Hanggang dito na lang muna tayo. At abangan ang susunod pa nating video upang kilalanin natin ang mga 19 na tagahukom o mga judges ng ICC. Please support me and my channel. Please like, share, comment, follow, and subscribe. Para sa mga kasalukuyang mga kaganapan, ito ay Yung dapat stories left untold in the room of this YouTube channel. maraming salamat po.